Hello guys! Hello Aries! Welcome dito sa aking channel Aries. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Aries. Ito ay general weekly tarot reading. So bi-weekly siya, 2 weeks reading. So gamitin mo ang iyong intuition Aries sa panonood. Kung bago ka, please like and share, subscribe, pakipress ang notification bell button guys. Para kayong unang makapanood sa ating mga videos na ina-upload. Nag-upload po ako ng videos everyday. Kung may mga ginagawa ako or meron akong sakit, yun lang yung hindi ako nag-upload. Okay. Aries, study, cleanse, and give back. O dito muna tayo sa give back. Aries, ang barahang to is nagsasabi na ngayon daw ay ngayon yung araw na kailangan mong set aside yung mga normal routines mo, okay? And gawin mo daw yung main purpose mo dito sa mundo, okay? So, ang lahat ng purpose natin dito sa mundo, lahat tayo may kanya-kanyang life purpose. Pero usually, ang purpose ng mga tao, human being, is to serve. Yung magsilbi sa kapwa and sa universe. So, dito sinasabi na it's giving back time. So, ibigay mo kung ano yung kayang maibigay sa ngayon. Reach out and touch other people's spirit. Okay? So, sinasabi, no, kung may kakayahan ka Aries na tumulong sa ngayon, tumulong ka. Wala ditong sinasabi na kailangan mayaman lang yung tumulong. Kailangan yung may pera lang. Yung tulong guys, hindi lang puro pera. Pwede din na yung pakikinig sa mga taong may problema. It's a great or big way para tulong yun sa kanila. Pangalawa, kung mapera, yun, pera. Pangatlo, yung oras, pwede mong maibigay. Yung pakikipagkaibigan, pakikipagkwentuhan, parang ganyan. So, kung ano yung service na available sa'yo ngayon, yung kaya mo, ibigay mo siya sa mga taong nangangailangan. Next card natin is cleanse. Ang cleanse na to is yung detoxification and purification. So, dito sinasabi na your body, mind, and soul ay naghahanap na siya ng time out. Siguro masyado kang pagod na pagod. Everyday kang pagod. Everyday kang may ginagawa. Or pwedeng everyday kang busy. So, these first 2 weeks daw ng October Aries is kailangan mo daw na mag-detoxify. Okay? So, as halimbawa, normal na naliligo tayo araw-araw, naglilinis tayo ng bahay, ng ating katawan. Hindi lang yon yung kailangan natin ng linis. Kailangan din nating linisin yung ating spiritual, emotional, and physical cleansing. So, ibig sabihin niya, declutter. Clutter and declutter. So, ayusin natin, itapon yung dapat itapon, emotional, financial, psychological, physical, lahat sa area sa buhay natin. Okay, next card natin is study. Okay, so dito sinasabi ng baraha na from time to time, kailangan nating balikan yung mga bagay-bagay na kailangan nating malaman. Or kung may mga bagay-bagay tayong hindi maintindihan, hindi pa uli ang lahat para pag-aralan. Okay? So, may oportunidad ka sa first 2 weeks na to na makapag-aral, ma-expand yung learning mo, may opportunity ka din na mas lalong maging matalas yung isip mo or may pagkakataon kang matuto kung gusto mong matuto. Okay? Aries. Okay, ocean. Go with the flow. Wow. So, ang first card dito sa second deck, sinasabi sa'yo na go with the flow lang. So, for this first 2 weeks, kailangan mo lang daw na sumunod sa kung ano yung idinidikta sa'yo ng universe. Kung ano yung sasabihin niya, Aries, go to the left, go to the right. So, wag mong kontrahin yung flow ng energy sa first 2 weeks ng October. Kailangan, sunod lang ng sunod. Okay? Kasi wala naman talaga tayong control dito. Okay, 2 of Pentacles. Nako, Aries, nako. Ito ay hindi masyadong maganda. Kasi
sinasabi na posibleng sa usaping pera, medyo competitive ka or medyo magulo, okay? Pwedeng may mga misunderstanding, pag-aaway, or hindi masyadong pagkakaunawaan tungkol sa pera. So, medyo mahihirapan yung iba sa inyo dyan na balansehin yung kanilang financial, lalo na kung may involved ditong partnership, business, or collaboration. Okay, sa relationship to. So, yun, ingat-ingat lang kayo, Aries, especially sa mga Aries na in a relationship, dahil pwedeng yung misunderstanding sa pera, ang involved dito, it's either parents, or pwedeng siblings, or pwedeng relatives, or pwedeng pinakamalapit karelasyon. So, ingat-ingat sa mga salitang bibitawan dahil pwedeng makasakit ka ng iyong karelasyon, kapamilya, tungkol sa usaping pera. 9 of Cups. Wow! So, nakikita ko sa'yo dito isang okasyon or may okasyon ka na posibleng isa-celebrate sa 2 linggong ito na pwedeng magdala sa'yo ng sobrang excitement, sobrang saya. So, ibig sabihin, isang araw ngayong buwan ng Oktubre, ang posibleng may celebration, is either birthday celebration, pwedeng it's a surprise party, surprise, or kung ano man na surprise ito para sa'yo. Okay, na sobrang kilig, sobrang excitement, sobrang saya, sobrang happiness. Okay, may kailangan ka din na bigyan ng pansin. Okay, so kailangan mong maging mapagmatsyag. Okay, huwag mong pababayaan yung kung ano yung meron ka sa ngayon. Diba? Yung parang if may pamilya ka, huwag mong pababayaan. Okay, so nakikita rin natin dito na nakafocus yung iba sa inyo sa freedom, 'di ba? Parang nasa restriction ka siguro, nasa restrictions ka. Marami kang gustong gawin, stagnation siya. Marami kang gustong gawin, and then yun ang focus mo sa ngayon is makaalis ka na diyan sa stagnation mo. So yun yung parang pinaka-focus mo ngayon is yung makawala ka sa kung ano man yan na stagnation na pinagdadaanan mo. And yung unang stagnation na nakikita natin dito is financial stagnation. So, kailangan mong makahawak ng malaking halagang pera para makaalis ka dito sa stagnation na yan. And yun yung pwedeng problemang kakaharapin mo sa ngayon is yung mag-iisip ka kung saan mo makukuha yung lump sum of money na yan. But, sinasabi ng barahan na swerte ka kasi napapaligiran ka ng mga taong suportado ka and mahal ka. So, etong 10 of Swords na to is parang sinasabi na yung laban na pinaglalaban mo sa ngayon, yung struggles mo, yung burden mo, ay hindi ka nag-iisa na parang kinikerry yan. Kasi maraming mga taong dinadamayan ka or maraming tao yung nakasuporta sa'yo sa pagdala na itong 10 of Swords mo. Okay? So, sinasabi ng barahan na hindi magtatagal, makakaalis ka dyan, matatapos din, magkakaroon ng positive endings, new beginnings, alpha and omega, na darating sa buhay mo ngayong Oktubre o November or December. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!